Kaya ko namang talunin yun eh. Sinadya ko lang na pinatagal ang laban. Dahil gusto kong ipapalasap sa mga kalaban natin ang bagsik ng pinakawalan kong gamit. Pasensya na tay. Akala ko kasi matatalo na tayo. Kaya ako nagawa ang mga bagay na yon. Sagot naman ni Merno. Makalipas ang ilang mga oras, doon na pagtanto ng ama niya na hindi nagawa ng mga kalaban nila na mahulaan kung ano yung tangan ni Merno. Kapag nalaman kasi yun ng kapwa nila sa bungero, ay hindi malabong matatalo sila sa susunod nilang mga laban. Pero hindi yun ang nangyari. Halos 3 sunod-sunod pa nga ang pagkapanalo nila Merno ng mga oras na yon. Sa lumipas na mga araw o buwan, ay ganun na lamang ang pamamayagpag nila Merno. Ngunit sa hindi nila inaasahan, may darating palang pagsubok sa kanilang mag-ama na hindi nila malilimutan. Isang araw, habang abala sila ng kanyang ama sa mumunti nilang manukan, dumating sa kanilang bahay ang asawa ng kapatid ng ama niya na tiyahin nitong si Merno. Mangyak-ngyak itong nakiusap sa ama niya na kung pwede pakitulungan yung asawa niya dahil dinapuan ito ng karamdaman na hindi nila matukoy kung ano. Matapos nitong makiusap sa kanila, sinabihan naman ito ng ama niyang umuwi na sa kanilang bahay. Dahil susunod sila dito, makalipas lamang ang ilang sandali. Nang makapaghanda na sila, tumungo na nga silang mag-ama sa bahay ng tiyuhin niya. Pagdating nila sa bahay nito, nagulantang silang mag-ama dahil halos mapuno ng malalaking langaw ang silid ng kapatid ng ama niya. Silso, hindi ka gagaling kung hindi namin mapapatay ang mambabarang o mapapasuko ito. Hinay-hinay lang kasi. Malakas ang taglay mo pero mahina ang pandipinsa nito. Pero sa ngayon ligtas ka na dahil sa mga dasal na ibinalot ko sa katawan mo. Pansamantala, doon na muna kayo sa bahay ko para mabantayan ka ng mabuti. Para hindi ka na magalaw ng kung sino mang mambabarang ang may gawa nito sa'yo. Wika ng ama niya. Kagaya kasi sa kanilang mag-ama kung saan-saang lupalop ng lugar kung lumalaban ng sabong itong tiyuhin ni Merno. Inutusan din ni Kamlon itong si Merno na puntahan ang pinsan nilang nagngangalang Turo para makatulong sa gagawin nilang pagtugis sa mambabarang. Si Turo kasi ay isang mahusay na manggagamot at isang antingero. Taliwas naman sa gawain nila Kamlon at Merno na ginagamit sa sugal ang kakayanan nila. Pero kahit hindi nila kayang manggamot, kaya nilang makisabayan sa mga nilalang na magtangka sa kanilang mga buhay. Pagdating ni Turo, agad ngang nagpapaalam sila Kamlon na aalis upang tugisin ang mambabarang. Ngunit pinigil sila ni Merno sa kadahilanang bigla na lang nangisay ang tiyuhin ni Mernong nabarang. Tay! Si Chong Silso oh! Sigaw ni Merno at dali-dali nilang pinuntahan dahil bigla na lang itong nangisay. At agad nilapitan ni Kamlon si Celso at tiningnan ito. Hindi na pala natin kailangang lumayo. Nandito na ang may kagagawan. Wika ni Turo at agad nagdasal ng pamako. Nang nasisiguro na ni Turo na nahuli na niya ang kaluluwa ng mambabarang, ay nagsimula na itong magtanong. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ay talagang hindi nagsasalita ang nilalang na nasa loob ng katawan ni Celso. Kahit anong parusa dito ni Turo at Kamlon,
ay wala talagang epekto sa kung sino mang nilalang ang nakasapi kay Celso. Hanggang sa napag-isipan ni Kamlon na subukan ni Merno ang hawak niyang mutya na kung tawagin ay mutya ng alitap-tap. Merno, dito natin masusubukan kung gumagana nga ba sa lahat ng aspeto itong tangan-tangan mo. Wika ni Kamlon na kanyang ama. Agad namang tumango si Merno at sa kaloob-looban nito ay gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kakayahang taglay-taglay niya. At bago nga sumuong sa gamutan itong si Merno ay pinadasal siya ng tiyo turo niya ng pangproteksyon. At gamit ang mutyang nakasabit sa liig niya ay tinanong niya ang mambabarang sa utos ni Turo. Anong pakay mo dito sa tiyuhin ko? Tanong ni Merno. Ngunit ngumiti lang ito ng nakakaloko at muling bumalik sa pananahimik. Sa pagtingin ni Merno sa dalawang nakakatanda niya sa likuran ay tumango naman ang mga ito na ibig sabihin ay ituloy niya ang kanyang ginagawa. Nang biglang nag-ihip ng dasal sa diliri niya itong si Merno na kaagad namang pinigilan ni Toro. Nako Merno, huwag muna yan. Baka hindi mo pa alam ang gamit na yan. Ngunit napatigil lamang si Merno sa sinabi ng pinsan ng ama niya. Ako na po ang bahala, Tiyo Turo. Tugon lang ni Merno. Tinuloy niya ang kanyang ginagawa at matapos niyang lagyan ng dasal ang daliri niya ay agad niya itong idinampi sa noo ng Tiyo Celso niya. Laking gulat ng dalawa dahil biglang nagsisisigaw ang tiyuhin niyang may sapi na akala mo ay sinusunog ang balat nito. Dahil sa ginagawa ni Merno ay bigla namang lumapit sa kanya ang dalawang nakakatanda at habang ginagawa yon ni Merno ay tuloy lang sa paghihiyaw yung mambabarang dahil sa labis na pagpapahirap na naramdaman niya na ginawa ni Merno. Ngayon, tingnan mo ang tigas mo. Tuloy-tuloy lang si Merno sa ginagawa niya na siyang ginagabayan ni Turong manggagamot hanggang mapilitan ng magsalita ang nilalang. Oo na. Magsalita na ako. Masyadong malakas makaasar ang taong ito sa sabungan eh. Hindi na ginagalang ang 5 bisis na pagkatalo namin. Wika ng nilalang na nasa loob ng katawan ni Celso. Ayon sa salaysay ng mambabarang, panay ang pagsisigaw ng tiyuhin niya sa tuwing manalo ito sa labanan ng sabong kapag sila ang makakatapat nito. At isang gabi nga ay hindi na ito nakatiis pa at kaagad niyang binarang at ito ang dahilan kung bakit nakaratay ang tiyuhin niya sa loob lamang ng ilang araw. Pasalamat nga daw ito dahil hindi siya tinuluyan ng mambabarang. Matapos magsalita ng mambabarang at paglingon ulit ni Merno sa tiyuhin niya at tatay niya na nakatayo pa rin sa likuran niya, ay nagwika ito ng, "Gawin mo kung ano ang tama, Merno." Wika ng tatay niya. Inutusan niya ito na kunin ang tinatanim ng mambabarang sa katawan ng Tiyo Celso niya. At sumunod naman yon. Pagkatapos nitong mag-alis ng mga tinatanim niya, ay hiniling niya dito kay Merno na pakawalan siya. Pero hindi sumang-ayon si Merno dito. Sa halip ay ginilitan niya ng liig ang pasyente gamit ang kanyang daliri. Sa sandaling yon, ang paningin ni Kamlon sa anak niya ay tila ba isa na itong bantog na manggagamot.
At sa harapan nila Kamlon ay nangisay ang katawan ni Celso at nawalan din ito ng malay. Pagising nito ay kagad naman siyang tinanong ni Merno kung ano ang naaalala niya. Ngunit wala itong matandaan sa mga nangyari. Pinagpahinga muna nila ito bago pauwiin at binigyan din nila ito ng mga pangontra sa tulong na rin ni Toro. Ang buong akala nila ay tapos na ang pangyayaring yon. Dahil sa paglipas ng panahon, nanumbalik naman ang katawan ni Celso sa dati. Sa madaling sabi, ay gumaling nga ito. Ngunit makalipas pa ang ilang buwan, si Merno ang binalikan ng pamilya ng mga mambabarang. Napag-alaman nila na sa pamilya ng mambabarang na yon, hindi lang nag-iisa ang may aral sa kaliwa. Gawa ng pati pala ang asawa nito ay maraming alam, maliban pa sa pagiging mambabarang ay isa din pala itong binabantog na aswang sa kanilang lugar. Sa tinatagal-tagal nila Merno sa larangan ng sabong, hindi pa sila natatalo. Ayon pa sa kanila, kung hindi nila ipapadala sa ibang tao ang manok nila, malamang hindi sila lalabanan ng mga magsasabong. Literal na kinakatakutan silang mga sabongero. Pero may pangyayaring hindi nila lubos akalain. Dahil sa huling laban nila, lahat na kanilang dalang manok na idinayo sa isang baryong hindi nila gamay, ay lahat ng yon ay namatay. Tinalo sila at ang katawan ng mga pambato nila, animoy binutas-butas ito ng kung anong nilalang. Hindi tari ang may gawa nun. At habang sinisipat-sipat ni Merno ang katawan ng mga manok nila, may isang hindi kilalang lalaki ang dumaan sa kanilang likod na nagsasalita ng, "Balang araw, magiging ganyan din ang katawan mo, iho." So mga karmitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. At isusunod natin ang finale ng ating kwentong ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like para hindi kayo maligaw sa mga susunod nating kwento. Yun lang, maraming salamat.